Inihayag mga kapatid ng Amerika ang kanilang ultimate targets dito sa Iran, yung mga tulay at mga oil facilities, no? Sabing ganun, isusunod na ng Amerika. Pag-usapan natin to mga tol, samahan ninyo ako. Alright, welcome ulit sa ating bagong video, reaction, review, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa sa pagpapatuloy ng nagaganap na bakbakan dito sa gitnang silangan. Kahapon na pag-usapan natin ang Saudi at ang Houthi sa Yemen mga tol ay nagpapalitan na rin ng mga bakbakan, tapos nagbigay din na rin ng babala etong si Netanyahu sa mga pag-atake nito sa Iran. Subalit, ayon sa Iran, wala nang dapat pang pag-usapan sa pagitan ng Iran at ng Amerika. Sabi ng Iranian Deputy Foreign Minister Kazem Garibabadi na buo na daw ang desisyon ng kanilang bansa na igiit ang kanilang mga karapatan sa Strait of Hormuz, which is mga kapatid, sinasabi nga nilang sila daw ang dapat mangasiwa doon. Which is hindi nagugustuhan ng Amerika ang kanilang pangangasiwa kasi pag may mga dumaang barko na hindi nila gusto, pinapasabog nila. Ganun ang ginagawa ng Iran. So ngayon mga kapatid, samahan mo ko. Ito pag-uusapan natin. Itong ultimate target na inihayag ni US President Donald Trump dito sa Iran, which is yung mga tulay at oil facilities dito sa Iran. Bago natin to simulan, baka hindi ka pa nakakapag-subscribe dito sa ating YouTube channel, huwag mo kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Alright, huwag na natin patagalin pa, panoorin na natin to. Mas malaki, mas matindi ang nakaplanong pag-atake ng Amerika sa Iran sa susunod na linggo. Di ba sinasabi ng Iran mga tol ay hindi na talaga natutututo itong Amerika at sa pagkakataong ito ay talagang doble ang magiging gante, triple pa nga ang magiging gante ng Iran sa mga gagawing pag-atake daw ng Amerika. Pero ngayon, sa pagkakataong ito, sa balitang ito na ating pinapanood ay inihayag ni US President Donald Trump na mas malawak at mas matindi ang mga gagawing pag-atake ng US dito sa Iran, which is inihayag na nga niya kung ano yung kanyang mga ultimate targets, oil facilities, mga tulay, no? Sa panayam kay United States President Donald Trump, inihayag nito na isusunod na nila ang mga planta ng kuryente, pangunahing tulay at pasilidad pang-enerhiya. Naku po, planta ng kuryente, di magiging blackout ngayon sa buong Iran pag nagkataon mga tol. Mawawalan ng kuryente kasi ang tatargetin nila ngayon mga planta ng kuryente. O mga planta ng langis bilang huli nitong target. I'll save the energy targets for last, but ultimately we'll hit energy targets. Ooh. But we're going to hit them very hard tonight. We're going to hit them very hard tomorrow night, the night after. And then next week it gets really bad for them. Next week comes the power plants, the bridges. We're going to knock out all their power plants. Okay. So, stop muna yan ha. Pag-usapan ulit natin yung sinasabi ko nitong mga nakaraang araw na dito dehado ang Iran sa laban nila sa Amerika. Kaya nga yung sinasabi nila na talagang pahihirapan nila ang Amerika, sabi ng Iran mga tol. Ang ginagawa ng Iran is pinupuntirya nila yung mga military bases ng Amerika sa mga Gulf states, sa mga Gulf nation. Kaya ang nangyayari doon, nagkakaroon sila ng panibagong kaaway which is hindi rin maganda yan para sa Iran. At the same time, yung mga tinatamaan nilang mga military base ng Amerika is hindi ganun kalaki ang magiging epekto nun sa pangkabuoang puwersa ng Amerika kasi nga mga military base lang yun eh. 'Di ba? Yung talagang puwersa ng Amerika is nanggagaling mismo dun sa kanilang bansa which is hindi apektado nitong nangyayaring gulo in terms of mga pagsabog, 'di ba? Sa kabilang banda, etong Iran naman, eto na. Ang tinatamaan sa kanila, pwedeng tamaan, mga power plants, mga bridges, tulay, which is talagang malaking magiging pinsala nun sa kanila, malaking bagay niyan sa Iran. Kaya kung titignan mo, kanino ang mas malaking pinsala ang natatamo? 'Di ba? Kanino ang mas malaking damage? Ang mas malaki ang nakukuha ngayon ng Iran. Dahil unang-una, pati yung mga facilities nila, mga connection, yung kanilang mga
mga tower, 'di ba? Yun yung mga tinatamaan, yung kanilang mga missile system, yung mga storage, yun ang tinatamaan nila, power plants. So napakalaking bagay ng tinatarget ng Amerika dito sa Iran. Kaya ako nasabi nitong mga nakarang araw na talagang nagiging dehado rito ang Iran kasi hindi sila, kumbaga sa dalawang taong nagbo-boxing, no, ang tinatamaan sa kanila ng Iran yung mga vital parts. Ang tinatamaan ng Amerika dito sa Iran is yung mga vital parts. Samantalang ang tinatamaan ng Iran dito sa Amerika, kumbaga sa bahay, gate pa lang. Ang pahayag ng US leader ay kasunod ng pagdeklara ng Iran na kumakalas na ito sa kanilang Memorandum of Understanding o MOU. Nauna nang sinabi ni Iranian Deputy Foreign Minister Kazem Girababadi na wala ng MOU na dapat pang pag-usapan dahil hindi lang ito nilabag kundi sinira na ito ng Amerika. Anya, anuman ang mangyari, igigiit na nila ang kanilang buong soberanya sa Strait of Hormuz, kasama na ang bahaging sakop ng Sultanate of Oman. Dagdag pa ng opisyal, kahit pa sumunod ang US sa ibang probisyon ng MOU, pero patuloy naman ito sa pag-atake. Malinaw itong pagsira sa buong framework at pundasyon ng kasunduan. Wala na talaga yan. Kasi kahit naman hindi na to sabihin ni Kazem Garibabadi, diba? At kahit na hindi na rin naman yun gawin ni Trump, is malinaw na rin naman yung sinabi ni Mojtaba dun sa kanyang social post. Diba? Vengeance is what their country is demanding. Diba? At yun daw ang nararapat na mangyari. Sa madaling salita, wala na talaga tong mga framework and foundation na yan. Ang gusto talagang mangyari ng Iran Supreme Leader is makaganti sila. Maipaghiganti nila yung kanilang Supreme Leader, si Ayatollah. Kasi yun yung nakapost, hindi galing sa akin to mga tol. Yun ay base mismo sa post social, sa social post ng Supreme Leader ng Iran. Yun daw ang gusto talaga ng mangyari ng kanilang bansa is makaganti. So kung yun talaga ang gustong mangyari ng kanilang bansa, para saan pa itong mga negosasyon? Di baliwala lang din pala yun. Naglolokohan lang pala sila pag ganun, di ba? Kinumpirma ni US Central Command Commander Admiral Brad Cooper na ang mga pag-atake ng Iran sa ilang commercial ships sa Hormuz Strait ay dahilan ng pagkasawi, pagkawala at pagkasugat ng maraming tripulante. Ito yung sinasabi ko rin nung nakaraan sa inyo eh. Hindi naman talaga option na pasabugin agad o palubugin agad ang isang barko na hindi sumusunod sa kanila. Marami silang pwedeng gawing option, marami silang pwedeng gawin eh. I-seize nila, kumpiskahin nila yung barko, mapapakinabangan pa nila, pwede pa nilang ipatubos, di ba? Pero ang ginawa kasi ng IRGC, mga tol, gumamit agad sila ng dahas, gumamit agad sila ng puwersa. Sabi dito, over the past 7 days, 7 araw, 1 linggo, Iran has intentionally targeted civilians across the region by attacking 7 commercial ships, resulting in nearly a dozen civilian crew members killed, missing, or injured. Diba? Ito yung mga civilian, no? Ito yung mga inosente, naghahanap buhay, nagtatrabaho, baka ilan dyan is mga Pilipino pa, di ba? Hindi natin alam mga tol, di naman natin nababalitaan, pero may posibilidad na may mga kababayan din tayo, mga tripulante sa mga barkong yan. Unang-una, hindi naman to mga barkong pandigma, hindi naman to mga kaaway o kalaban nila. 'Di ba? Posibleng may nagawang paglabag na hindi nagustuhan ng Iran, pero hindi dapat ang option agad is pasabugin o palubugin. Kasi sabi nga ganun, kung ang lengguwahe mo is dahas agad, ang makukuha mong sagot ay dahas din. Dahas ang lengguwahe ng IRGC, kaya ayun din ang nakukuha nila ngayon. Mula naman sa puwersa nang may puwersa. Kasi etong mga pinalubog ng IRGC, mga tol, talagang walang puwersa yan. Wala silang makukuhang ganti dyan. Ngayon, ang gumaganti dyan is yung kayang gumanti sa kanila, which is yun nga, yung Amerika. Kaya sila nagbabakbakan ngayon. Kaso, ito'y kinagagalit ng Iran kasi dapat daw hindi pinapakialaman ng Amerika kung ano yung kanilang sistema o ginagawang pangangasiwa dito sa Strait of Hormuz. Ngayon, dahil doon, gusto ko makuha ang inyong opinion. Sa tingin nyo ba dapat hinayaan na lang ng Amerika itong IRGC kung paano nila isinasagawa yung pangangasiwa nila dito sa Strait of Hormuz na pag may dumaang barko at nakita nilang lumabag sa kanila is palulubugin na lang nila basta, di ba? Yun ba yun? Sa tingin nyo ba dapat hinayaan na lang ng Amerika yon para hindi na sana nagkaroon ng ganitong bakbakan?
Ilang teritoryo rin sa Gulf region ang hindi nakaligtas sa Iranian missiles na ayon sa CENTCOM ay nagresulta ng matitinding pinsala. Pagtiyak Which is nakakalusot at talaga may puwersa pa rin ng Iran. No? Yun na yung salungat doon sa ipinagmamalaki dati ni Trump na wala nang puwersa ang Iran. Obliterated na sila. Eto ngayon, nakikita natin meron pa rin. ayon sa CENTCOM ay nagresulta ng matitinding pinsala. Pagtiyak ni Admiral Cooper, pananagutin ng US ang Iran sa lahat ng nasira at inosenteng buhay na dinamay nito sa gyera. Sa gitna ng muling pagsiklab ng laban ng Amerika at Iran, tila walang pakialam ang Israel. Ngunit sa isang talumpati, may mensahe si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. Hindi pa kumikilos ang Israel, mga tol. Kumbaga, Amerika at Iran pa lang yung nagbabakbakan. Sa isang talumpati, may mensahe si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu sa mga namumuno sa Iran. אנחנו We are prepared for any scenario. ערוכים לכל תרחיש. אני יכול להגיד לכם I can tell you only one thing, and I will say this to the leaders of Iran, sabing gano'n ni Netanyahu. רק דבר אחד. לא, אני אגיד את זה למנהיגי איראן. אל תבנו על כך Do not count on it being quiet if you attack us, sabing gano'n. שיהיה שקט אם תתקפו אותנו. אל תבנו על Do not count on a rerun, כך שיהיה שידור חוזר, כי זה לא יהיה שידור because it will not be a rerun, and that was already powerful enough. חוזר. הוא היה מספיק עוצמתי. זה יהיה שידור אחר. This will be a different event, much more powerful. Baka nagpapalakas lang din ulit ang Israel. עוצמתי הרבה יותר. Nauna nang napaulat na bago muling bumalik sa gyera ang Amerika, ay nagpulong muna sina President Trump at Prime Minister Netanyahu. Sa mga analyst, posibleng ang pananahimik ng Israel ay bahagi ng estratehiya ng dalawang bansa. Pwedeng no? Pinapagod muna ng Amerika yung Iran, no? Kasi syempre, ang Iran, mga tol, is napapagod din yan. Naglalabas ng missile. Tapos biglang pagtutulungan na siya ngayon, no? Pag sumali na tong Israel, di dalawa na ngayon ang kalaban niya. Gayunman, walang indikasyon na umaatras ang Iran sa laban. Oo, ganun yan eh. Parang talagang sila, mga tol. Hanggang sa huli, ganun sila. Kung hanggang kailan, walang makapagsasabi. Pero para kay Trump, They'll continue until I say it's enough. Noel Paul, Yeesh. They will continue until I say it's enough. Kumbaga parang nakasalalay pa rin sa kanya. Pag sinabi ni Trump, tama na. Merong maraming kahulugan yun, mga tol. Merong maraming kahulugan yun. Diba, nung nakaraan sinasabi ni Trump na pagka talagang ginawa niya kung ano yung gagawin niya is mabubura daw sa mapa ng daigdig itong Iran at magiging bahagi na lang ng kasaysayan. Ano kaya sa tingin niyo ang ibig sabihin nung they will stop and they will continue until I said stop o enough, no? Ano sa tingin niyo ibig sabihin nun? Alright, no, maraming salamat sa lahat ng mga nanood at sa lahat ng mga sumubaybay at sa lahat ng mga nakikipagkwentuhan sa akin ngayon at sa lahat ng mga nagbibigay din ng opinion at ang kanilang reaksyon dito sa mga nangyayari dito sa Gitnang Silangan. Pwede kayo mag-comment sa ibaba, mga kapatid, ng inyong opinion. Hanggang sa muli, peace out.